Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa God the Father, isang pag-aaral mula sa Diyos. Tinawag ng dakilang, ako ay siyang naririto. Kumpletong manuskrito ng pangangaral, ikatlong bahagi. 3. Ang dakilang, ako ay siyang naririto, ay nagpapadala ng kanyang bayan. Batay sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 15. Pagpapatuloy ng mensahe. Mga kapatid, dalawang dakilang katotohanan na ang ating natutunan. Una, ang Diyos ay ang walang hanggang, ako ay siyang naririto. Ikalawa, siya ang Panginoong tumutupad sa kasunduan at hindi kailanman nakakalimot sa kanyang mga pangako. Ngayon naman ay darating tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito. Ang Diyos na nagpapakilala sa kanyang sarili ay siya ring nagpapadala ng kanyang mga lingkod. Sa buong kasulatan, ang pagpapakilala ng Diyos ay laging kaugnay ng kanyang misyon. Tinawag niya si Noe upang magtayo ng daong. Tinawag niya si Abraham upang lisanin ang kanyang bayan. Tinawag niya si Isaias upang ipahayag ang kanyang salita. Tinawag niya si Jeremias upang magsalita sa mga bansa. At ngayon, tinatawag niya si Moises upang bumalik sa Ehipto. Ang dakilang, ako ay siyang naririto, ay hindi lamang dapat hanggan, siya ay dapat sundin. 3. Ang dakilang, ako ay siyang naririto, ay nagpapadala ng kanyang bayan. Ito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel. 40 taon nang namuhay si Moises sa ilang. Marahil ay inakala niyang tapos na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. 40 taon bago iyon, siya ay namuhay sa palasyo ng Faraon, ngayon ay pastol na lamang siya ng mga tupa. Ngunit hindi pa nagtatapos ang plano ng Diyos. Minsan, inihahanda muna ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa mga lihim na lugar bago sila gamitin sa harap ng marami. Ang ilang ang naging paaralan ni Moises. Doon niya natutunan ang pagpapakumbaba, pagtitiis, pag-asa sa Diyos, at pagsunod. Bago niya ipagkatiwala sa kanya ang isang buong bansa, hinubog muna ng Diyos ang kanyang pagkatao. Ang Diyos ay hindi tumatawag sa mga karapat-dakilang tao, kundi pinagkaling niya ang mga tinawag niya. Agad na nagbigay ng mga dahilan si Moises. Sino po ba ako? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hindi po ako magaling magsalita. Pamilyar ang mga katwirang ito, dahil ganoon din ang madalas na sabihin ng marami sa atin ngayon. Wala akong sapat na pinag-aralan. Matanda na ako. Masyado pa akong bata. Masyado na akong nagkamali noon. Natatakot ako. Ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi nakatuon sa kakayahan ni Moises. Ang sagot niya, tiyak na sasamahan kita. Ang tagumpay ng gawain ng Diyos ay hindi kailanman nakadepende lamang sa lakas ng tao, ito ay nakadepende sa presensya ng Diyos. Pagpapaliwanag sa teolohiya, ang presensya ng Diyos ang nagpapakilala sa kanyang bayan. Isa sa pinakamahalagang paksa sa Biblia ay ang presensya ng Diyos. Sa halamanan ng Eden, nakisama niya sina Adan at Eva. Sa ilang, ginabayan niya ang Israel sa pamamagitan ng haliging ulap at apoy. Sa tolda at sa templo, nanahan ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng kanyang bayan. Sa pagkakatawang tao, dumating siya sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo, ang Emmanuel, Diyos na kasama natin. Matapos ang pag-akyat ni Kristo sa langit, ibinigay niya ang banal na espiritu upang manahan sa loob ng mga mananampalataya. Ang misyon ng Diyos ay laging kasama ng kanyang presensya, hindi niya kailanman pinapadalhan ang kanyang bayan ng nag-iisa. Halimbawa, ang baston ng pastol. Nang tumayo si Moises sa harap ng nagliliyab na palumpong, hawak lamang niya ang isang baston ng pastol. Sa paningin ng tao, ito ay karaniwang piraso ng kahoy lamang. Ngunit nang isuko ito kay Diyos, ang bastong iyon ay naging kasangkapan ng mga himala. Sa pamamagitan nito, ang ilog Nilo ay naging dugo. Ang dagat na pula ay nahati. Tubig ay umagos mula sa bato. Ang kapangyarihan ay wala sa baston, nasa Diyos na gumamit nito. Gayon din naman, ang ating mga talento, pinag-aralan, at kakayahan ay maaaring mukhang karaniwan lamang. Ngunit kapag isinuko natin ito sa dakilang, ako ay siyang naririto, magagamit ito ng Diyos sa mga dakilang paraan na hindi natin inaasahan. Pagnilay. Huwag maliitin ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na isinuko sa Kanya. Hindi lamang kakayahan ang hinahanap ng Diyos, ang hinahanap niya ay ang pagiging handa. Tanungin ang sarili, handa ba akong sumunod? Handa ba akong magtiwala? Handa ba akong pumunta kung saan man ako patutunguhan ng Diyos? Halimbawa, ang ilawan.
Isang manlalakbay ang may dalang ilawan habang dumadaan sa madilim na gubat. Tinanong siya ng kasama, paano makakatulong ang munting liwanag na iyan sa ganito kalaking kadiliman? Sumagot ang manlalakbay, hindi nito ipinapakita ang buong paglalakbay, sapat na ang liwanag nito para sa susunod na hakbang. Ganyan madalas ang pagtuturo ng Diyos, bihira niyang ipakita ang buong hinaharap. Ibinibigay niya ang sapat na lakas at biyaya para sa susunod na hakbang lamang. Ang pananampalataya ay ang paglakad kasama ang Diyos na nakikita na ang dulo ng ating paglalakbay. Praktikal na aral para ngayon. Para sa bawat mananampalataya, tandaan na ang pagtawag ng Diyos ay hindi lamang para sa mga pastor o misyonero. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging kinatawan ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay. Maglingkod ng tapat kung saan ka inilagay ng Diyos. Para sa pamilya, gawing tahanan ang inyong tahanan kung saan natutunan ng mga anak na ang pagsunod sa Diyos ay higit pa sa tagumpay ng sanlibutan. Ituro sa kanila na ang pagtawag ng Diyos ay pribilehiyo, hindi pasanin. Para sa kabataan, huwag hayaang pigilan ka ng takot sa pagsunod. Kaluguran ng Diyos na gamitin ang mga kabataang nag-aalay ng kanilang buhay sa Kanya. Ang iyong kinabukasan ay pinakaligtas sa kamay ng Diyos. Para sa mga namumuno sa simbahan, mamuno ng may pagpapakumbaba, katapangan, at pag-asa sa Diyos. Ang mga programa lamang ay hindi makapagbabago ng buhay, kailangan ng simbahan ang presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang ugnayan sa Ebanghelyo. Ang nagliliyab na palumpong ay higit pa kay Moises, ito ay tumuturo kay Hesukristo. Ang Diyos na nakipag-usap mula sa palumpong ay dumating din sa sanlibutan sa anyong tao. Ipinahayag ni Jesus, bago pa isilang si Abraham, ako ay naririto na. Sa mga salitang iyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang walang hanggang Diyos na nakilala sa Eksodo. Sa krus, ang banal na Diyos ay nagdala sa kanyang sarili ng parusa ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, nagbukas siya ng daan upang tayo ay makipagkasundo muli sa Diyos. Ang dakilang, ako ay siyang naririto, ang naging ating tagapagligtas. Pagtatapos. Bilang pagtatapos, alalahanin ang tatlong dakilang katotohanan mula sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 15. Isa, ang Diyos ay ang walang hanggang, ako ay siyang naririto, wala siyang simula at wakas, hindi nagbabago, at ang kanyang mga pangako ay mapagkakatiwalaan. Dalawa, ang Diyos ay ang Panginoong tumatupad sa kasunduan, naalala niya sina Abraham, Isaac, at Jacob, naalala niya ang Israel, at hindi niya nakakalimot sa kanyang bayan ngayon. Tatlo, ang Diyos ay nagpapadala at nagpapalakas sa kanyang mga tinawag niya si Moises, inihanda, at sinamahan. Ang parehong Diyos ay tumatawag pa rin ngayon, naghahanap ng mga lalaki at babaeng magsasabing, narito ako, Panginoon. Ipadala mo po ako, PANGWAKAS na hamon. Mga kapatid, hindi ang tanong kung nagsasalita pa ba ang Diyos, ang tanong ay kung nakikinig ba tayo. Hindi ang tanong kung tumatawag pa ba siya, ang tanong ay kung handa ba tayong sumunod. Ang dakilang, ako ay siyang naririto, ay patuloy na nagtatayo ng kanyang kaharian, nag-iligtas, nagpapatawad, at nagpapalaya. Tinatawag niya ang mga karaniwang tao upang gawin ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Magtitiwala ka ba sa kanya? Isusuko mo ba ang iyong sarili? Susunod ka ba sa kanya? Panawagan sa puso. Marahil ay nararamdaman mo ngayon ang naramdaman ni Moises, pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, kulang ang iyong kakayahan, nagkamali ka na noon, at nagdududa ka kung magagamit ka pa ng Diyos. Makinig kang mabuti, hindi pinili ng Diyos si Moises dahil siya ay sakdal, pinili niya ito dahil handa siyang makinig. Marahil ay hindi mo pa inilalagay ang iyong tiwala kay Jesus, ngayon ay inaanyayahan ka ng dakilang, ako ay siyang naririto. Dalhin mo ang iyong kasalanan, pagkakasala, takot, at kabiguan. Ang krus ni Kristo ay sapat para sa sinumang makasalanang magsisisi at maniniwala. Kung ikaw naman ay mananampalataya na ngunit lumayo ka na sa iyong tawag, tinatawag ka ng Diyos na bumalik. Iwanan mo na ang mga dahilan, takot, at pagmamalaki. Isuko mo ng lubusan ang iyong buhay sa Panginoon. Kung nakikipag-usap ang Diyos sa iyong puso ngayon, huwag nang magpaliban. Tumugon ka ng may pananampalataya, pagsunod, at handang puso. PANGWAKAS na panalangin. Mapagpala at makapangyarihang Ama,
sinasamba ka namin bilang dakilang ako ay siyang naririto, ang Diyos na walang hanggan, banal, at tapat sa kasunduan. Salamat sa pagpapakilala mo kay Moises, at sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo, sa amin din. Patawarin mo kami sa mga panahong nagduda kami sa iyong mga pangako o tumangging sumunod. Patibayin mo ang aming pananampalataya sa lahat ng panahon. Tulungan mo kaming lumakad sa pagsunod, maglingkod ng may pagpapakumbaba, at ipahayag ang iyong katotohanan ng may katapangan. Naway makita ng iba ang iyong kabanalan, pagmamahal, at kaluwalhatian sa aming buhay. Gamitin mo kami upang magbigay ng pag-asa sa mga naliligaw at lakas sa iyong bayan. Ibinibigay namin ang aming sarili ng lubusan sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Pangunahing katotohanan. Ang dakilang, ako ay siyang naririto, ay ang walang hanggan, hindi nagbabago, at tapat na Diyos na tumatawag, naghahanda, at laging kasama ang sinumang nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.